Paano nga ba ang pagbibini ng taro? Ipapakita ko po sa inyo mga kabakyard kung paano po ang step by step na pagtatanim nito. Ganito po mga kabakyard ang pamamaraan namin sa pagbibini ng taro. Ganito po. Ang sukat po nito, yan po, kahit 1 inch lang po ay ayos na, basta po may ganito po itong kitling, yan, yan parang butil, dyan po lalabas yung kanyang panibagong saha. Ito po mga kabakyard, yan po, may dalawa na po tayo. Ito pa, ito po, yan. Yan po ang, dito po lumalabas ang kanyang saha. Yan. Ito po ang pinakauli, yung buo ng taro. Ito po mga kabakyard, yan, at dito lalabas ang kanyang ugat. Ito po mga kabakyard ang aking nagawa. Ang tatlong puno ng taro ang aking nagawa ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 po mga kabakyard ang aking nagawang bini ng taro sa 3 lamang na puno ng taro. Yan po mga kabakyard, at itatanim na po natin. Ganito mga kabakyard ang aming pamamaraan sa pagbibinhi ng taro. Yan po, yan, kahit ganito ay ayos na yan. Yan po. Ito na po mga kabakyard, at tataklubin na po natin.
lang po. Simple lang po ang proseso ng pagbibini ng taro. Yan lang po. At update ko po kayo kung ano po ang resulta ng ating pagbibini ng taro. Ito po pala mga kabakyard ay isasama na natin dun sa pagbibini ng ating taro. Dito po natin ilalagay. Dito po. Mas maganda po ito mga kabakyard na malaki dahil mas marami ang kanyang nagagawang bini. Yan po, malaki po. Dito po, yan po. Dito po lumalabas ang kanyang laman. Yan po. At dito lalabas ang kanyang mga ugat. Ito po pala mga kabakyard ang natapos na nating pagbibini ng taro. Ito po ang ating pinagkunan ng pagbibini at dito po natin ilinagay o ipapabuhay ang mga nagawa nating binhi. Yan po, at kung napadang ka sa aking channel at kung nagandang ka sa aking content ay sana i-consider nyo po akong i-like and i-subscribe and pag-share na rin po para mas marami ang makakita at marami rin ang ating matulungan. Maraming salamat po.